Last 2 weeks ago, we're discussing about the Father's love, and then yung kasunod, the legacy of continuation. Diniscuss natin yung pagmamahal ni David sa kanyang anak na si Solomon. At last week, diniscuss natin isang bilang honorable na anak o honorableng anak, which is sino? Si Solomon, ay sinunod niya ang plano na iniwan sa kanya ng ama na si David. Now, at yun ay may iisang objective. At ang objective na yon ay nais ng ama, which is si David, he wanted to build a temple para sa Ark of the Covenant. No? And yung Ark of the Covenant is the place where God destinate o talagang pinili niya na ito'y ilagay sa isang lugar. Nung time ni Moses, nung sila'y nasa disyerto, ang tawag dito'y tabernacle. Meaning, pag tabernacle, ito'y gawa sa tent at ito'y temporary dwelling. Pero pagdating kay David, after 480 years, kulang-kulang kalahating siglo, ay nagnasa o nag-desire, 'di ba? Sabi sa kanta kanina, 'di ba? I desire you, Lord, more. No? Nag-desire si David na ang Ark of the Covenant nasa tent. Nag-desire siya na ipagawa ng templo. Okay po? Now, mamamasyal tayo, no? Okay, makakatulog ah. Mamamasyal tayo pabalik 480 years. Mula sa panahon ni David. Why? I want you to understand nang kanino ba ipinagawa ang Ark of the Covenant? Kay Moses. Okay? At nung ipinagawa ng Panginoon ang Ark of the Covenant kay Moses, sila ba ay wala sila sa komportabling kalagayan. They are not in a comfortable position. They are wandering in the desert for 40 years. Okay? I want you to see this kasi ano ko lang muna itong introduction natin. Ano? Sa introduction, sabi, the temple's purpose in the Bible is to serve God's dwelling place here on earth. Okay? Sabi ng Panginoon kasi, gusto kong igawa mo ako ng tabernakulo o lugar na kung saan ako'y makikipamuhay sa inyo. This is the first time after 400 years. Okay. Babalik tayo ulit. Naalala nyo nung slave ang mga Jew sa Egypt? Ilang taon sila naging slave doon? 400 years. Ilang taong nanahimik ang Diyos? 400 years. At ano ang bilin sa kanila nung palalayain na ang mga Hudyo papalabas ng Egypt? Anong bilin? Anong last bilin ng ating Panginoon? That you would kill a lamb, a perfect lamb, at ang dugo niyan ay ipapahid nyo sa inyong hamba ng inyong pintuan. At lahat ng yan, pagdaan ng angel of death, i-spare ang inyong mga anak. So, ibig sabihin, lahat ng sumunod na pahida ng blood ang hamba ng kanilang bahay, iniligtas. Okay? Ito yung jump off when Moses and almost 5,000 Jews ay isinama niya papalabas ng Ehipto. Para makita niyo yung sequence. Exactly 14 months, sabi sa Biblia. 14 months. So meaning, 1 year and 2 months. Sinabi ng Panginoon sa kanyang servant na si Moses, build me an Ark of the Covenant. Build me a tabernacle. Okay? Sabi dito, it provided a dedicated space for the people to approach God, offer sacrifices for the forgiveness of sins, and experience His holy presence. Okay? Exodus 25 verse 8, sabi dito, God speak to Moses to build, okay? Napaki-edit. Tent. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Okay? Kinausap si Moses. Now, ito po yung gusto kong malaman nyo. Minsan, may ipapagawa sa'yo, wala kang resources. Halimbawa, parang
Pinabili ko halimbawa si Grover. Grover, bumili ka nga ng 2 kotse dyan pang service natin. Siyempre, mahirap para kay Grover. Okay lang sana kung pa 2,000 lang yung kotse. Di ba? Hindi. 100,000 yun eh. Okay. Ganyan ang sitwasyon ni Moses nung sinabi ng Diyos sa kanya, build me a tent. Why? They are in the desert. Nasa gitna sila ng disyerto. Okay? Ito yung gusto ko pong makita niyo yung picture hanggang sa makarating sa templo. Kaya ang title ng ating pag-uusapan ay From Tent to the Temple. At kahit yan ay tent at kahit yan ay temple, glory to glory. Bakit? Ready? This is the first takeaway. It's not about completion. Mga anak. Halimbawa, church natin, alam ko gustong-gusto natin na matayo at mabuo ang ating church, ang building ng church. Amen? Amen? But take note of this. It's not about the completion of the building of the church. It's the habitation of the Holy Spirit in that church. Kaya marami ngayong churches sa Europe, sa London, museum na lang. Why? Because the Holy Spirit doesn't dwell in them anymore. Building na lang siya. At pag kayo pumunta sa Europe, ginawa na siyang museum. May bayad. Magbabayad ka para makapasok ka. Now, this is what I'm telling you, mga kapatid. Nakapakita mo yung picture, yung unang picture. So that they will, yan. Ito yung picture na nagsabi, Moses, sabihin mo sa Hebrew, sa mga tao na magpahid sila ng blood. Yan yon. Now, nung sila'y nasa desert na, next picture na, para madali natin sa kanila okay. Pinagawa ng Panginoon si Moses, magpatulong ka sa mga tao, sa mga kapwa Hudyo mo. Mga kapatid, nasa gitna ng disyerto to. Nakakukuha ng kahoy. Parang ganito, halimbawa, sinabi ko kay Kuya Budut. For example, I told Kuya Budut, Kuya Buduts, gusto ko ang gagawin mong kulungan o ang gagawin mo dito ay ganito, ganyan, ganyan, ganyan. For example, gusto ko, kailangan to may flat bar, kailangan to may ganun. Ito, ganun Halimbawa lang. Eh, ang problema, wala naman ako binigay na flat bar sa'yo, wala naman ako binigay na welding sa'yo, wala lahat. Paano ka gagawa nun? Hindi. But when God gives you a mission, there will always be a provision. Mga anak, mga kapatid, galing sa mga tuyong acacia tree na natumba sa dagat, ang mga sa disyerto ang ginamit nila mga kahoy. Now, next picture. Eh, pastor, saan galing yung mga yan? Bakit may metal? Eh, nasa ano sila? Nasa disyerto sila. Diyan ka mamamangha. Bago lumabas ang mga Hudyo, palabas ng Ehipto, hindi ba sabi sa Biblia? Sa sobrang graciousness ng mga taga-Egyptian na alam nilang inalipin nila ang Hudyo ng 400 taon. Anong ginawa nila? Pinabaunan nila ng mga alahas. At ito yung ginawa nila. Tingnan niyo po mga kapatid. What will happen to these people, to people that have one heart, one vision, they can accomplish great things. Nabuo nila yung pinapagawa ng Panginoon. At makikita nyo, ito yung sample mga kapatid according sa Bible. Na naggawa sila ng silver, doon nila ipinapasok yung kahoy para matibay. Why so much weight at the bottom? Ang sagot, physics. The answer is engineering genius. Lower center of gravity preventing toppling o pagtumba. Scientific elegance in divine specification. Mga kapatid, alam nyo, pag talagang nag-deep kayo sa salita ng Panginoon, mauunawaan nyo na yung mga ine-enjoy nating engineering, physics, architecture right now, matagal nang nasa Biblia yan. Ginagawa na ng mga tao, hindi katulad ngayon, nagagawa natin dahil may mga machine tayo, may technology tayo. Mga kapatid, itong mga to, they build it on their hands. Talagang pure innovation, pure creativity, labor. No?
So, makikita nyo nasa gitna sila ng disyerto, pero binigay ng Panginoon ang specification kay Moses. Si Moses nagtiwala. Ginawa niya yung mga, katulad nito. Ginawa niya. Okay, ano yung ibig kong sabihin? Ano yung gusto ko pong iparating sa ating lahat? When you have a position, your responsibility entails accountability. Tama? Ang inyong responsibilidad ay may kalakip. Di ba? Na mga kailangan mong gawin. Walang ibang pwedeng gumawa. Kung tatay ka minsan, ang hirap isipin, magpapasok ka na naman. Wala pa akong pang tuition. Don't be stopped by it. Don't be stopped by an idea that wala kang hawak. Just move. Just walk. Just pray. Ang mahalaga kasi sa Panginoon, makita niya na ang puso mo buo sa Kanya. Pag nakita ng Panginoon na 50-50 ka, I tell you, lalo ka mahirapan. Mas masarap na minsan, alam niyo mga kapatid, nagbigay ka ng tiwala ng buo, alam mo, wala kang isusulit sa Panginoon at wala kang sasabihin ng Panginoon na nagduda ka sa akin. Mas masarap yung ganun. Na walang sasabihin sa iyo ang Panginoon. Lord, naalala nyo si Meshach, Shadrach, and Abednego? Naalala nyo yung mga kaibigan na to? Yung mga kaibigan ni Daniel? Di ba? Ano sabi nila? Kay Nebuchadnezzar, isang hari. Sabi ni Nebuchadnezzar, at sino yung Panginoon na pinagmamalaki niya? Sabi ng tatlo, di ba? Sabi ng tatlo, ang tulungan man kami ng Diyos namin siya. Hindi man kami tulungan ng Diyos namin, Diyos pa rin namin siya. Ganyan dapat tayo mga kapatid. Kahit nakukuha natin o hindi natin nakukuha yung gusto natin, declare to your heart, Lord, you're still my God. It's okay. Kung hindi ko nakuha yung gusto ko ngayon, it's okay, Lord. You're still my God. Hindi ka dapat isang batang paslit na pag hindi napagbigyan, tampuhin. Hindi ganun ang mananampalataya. Amen? So, next na, anak. Next. Yung tabernacle frame system na. Kita nyo tabernacle frame system. Kaya hindi nyo masasabi na nung time nila Moses, walang science, walang architecture, walang engineering. Walang, mga kapatid, anong tawag doon? Yung power tools ngayon, para mabilis kumabit, anong gagawin? Titornilyuhan mo para mabilis. Nung araw, wala Precise cutting. Precise cutting para ikabit. Tingnan nyo yung ginawa niya. Alam nyo ang sikreto para magawa mo ng maayos ang gantong klaseng cabinet? Sa tingin nyo ano? It's all about preparation. Kung ikaw ay worker, kung ikaw ay carpenter, it's about the preparation. Okay? Now, next. Tingnan niyo yan, yung next. Sinabi rin kay Moses, anong gagamitin mong bubong? Mamaya magugulat kayo pag nabuo na yung tent. May linen, may goat hair layer, may ram skin layer, and then takash hide layer. Yan yung balat. So, ibig sabihin, yung magiging bubong nung tabernacle ay 4 na patong. Ito kasing ilalim, yung nasa ilalim, yan yung pinakang nandito. Ayan, parang ganito. Pinakang kisame. Pero the rest, yan yung pinakang bubong. So, kahit umulan, kahit gano'ng mainit, sabi ng Biblia, hindi umaabot ang init sa loob. So, ngayon, tingnan nyo itsura niya. Next picture, please. Halata bang gawa siya sa ginto? Halata bang gawa siya sa silver? Hindi. Halata bang ang nasa loob niyan ay bunga ng pagsunod ng mga taong to? Hindi. I want you to picture yourself. I want you to picture your life like that. Simple lang. Pero yung gininto ang value, puso, pagsunod, nandun sa loob. Even on the time of Moses, ganyan na silang sumunod sa Diyos. Okay? Now, tingnan nyo itong structure niya. Next picture. Ang galing ng pagkakagawa. No? Ayan, nakita nyo? Nakita nyo yung blue na arrow? The center of gravity? Yung ledger niya sa baba, magkabila, merong tinatawag na, may tawag kami dyan kung makikita niyo yung peg sa baba, may peg, di ba? Yung peg, hanggat maaari, kailangan niyan ay stretch.
Ngayon, kung mahina yung materialismo, ma-stretch mo ba siya? Hindi. Listen. Workers, kung mahina yung strand ng value system mo, dahil hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig, mababa ang prayer time mo, para kang mahinang cloth na pag nahila, napipiklas. So don't be a weak garment sa bahay ng Panginoon. Okay? So kung mapapansin nyo, yung kahoy, yung silver sa baba na naghahawak sa kahoy, yung patong ng mga bubong, ito ang nagsasabi na kaya matibay siya sa gitna ng desierto. Okay, hindi lang yan ha, mga kapatid, magugulat kayo dito. Minsan, pag gumawa tayo ng isang bagay, parang hindi natatanggalin, hindi ba? Yung kaya siya matibay kasi fixed na siya, na hindi mo na siya matatanggal. Tama ba? Isipin nyo, ang tent na to, tinatayo nila, kinukulaps nila. Dahil ba nag-travel sila mula Egypt papuntang Kanaan? Pag sinabi ng Panginoon, tigil, tigil. Fix the tent. Diyan kayo magstay. Try to imagine how they did it on those days. Okay? Ay, hallelujah. So, babasahin ko lang to mga kapatid ha. The Ark of the Testimony. Yung the Ark of the Testimony, yun din yung the Ark of Covenant. Ang the Ark of Covenant, pag sinabi natin covenant, it is Lord's, na sabi ng Panginoon, ito ang kasunduan ko sa inyo. Sumunod kayo, hindi, ito kasunduan ko sa inyo. Yan ang covenant. Ang tao mag-a-agree o hindi. And they shall make an ark of acacia wood. Kung mapapansin nyo dito sa Exodus 25:10 to 22, New King James Version, inisa-isa dito anong gagamiting materyales, ha? At anong gagawin. Basically, sinabi dito na ang gagamitin ay acacia wood, ganito ang size, at i-overlay nyo ito ng pure gold. Katulad ng banggit ko kanina, saan ba galing ang kanilang silver and gold? Ibinigay ng mga Egyptians bago sila lumabas ng Egypt. Sinabi yan sa Biblia. Inside out, you shall overlay. Tingnan niyo po ha, yung ibang ginawang brazen, yung lalagyan ng tubig, alam niyo po kung saan galing? Sa hundreds of salamin. Alam niyo po yung salamin na hawak-hawak. Yung salamin na, yung personal na pansalamin nyo, mga babae. Mirror. Na ang laman nun ay, iyon ay yari sa bronze. Alam niyo ang ginawa nila? Para makomplete ang tabernacle na to, isinuko nila lahat ng salamin nilang iyon para magamit sa pagbubuo ng tungtungan ng bronze, tungtungan ng puno, nung kahoy para mabuo yung tabernacle. There are times, mga kapatid, may isasakripisyo ka talaga. You have to sacrifice. You cannot approach God without a sacrifice. Tandaan niyo po yan. Hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon, akala mo hindi niya alam yung nangyayari sa'yo. You cannot approach God without a sacrifice. Meron talagang pabibitawan sa iyo ang Panginoon in order for you to fulfill a bigger purpose. You shall cast 4 rings of gold for it. Okay, ito pa yung isa, mga patid. Doon sa Ark of the Covenant, doon naman tayo sa Ark of the Covenant, hindi mo pwedeng hawakan yon directly. For example, this is the Ark of the Covenant, hindi mo pwedeng hawakan siya. Because of the glory of the Lord, pag hinawakan mo yan, sa sobrang lakas niyan, maraming beses, katulad ni Usa, kung tawagin, si Usa yung matutumba yung ark, anong ginawa ni Usa? Sinalo, nahawakan niya directly. Patay siya. Now, kaya may ring. For example, ito yung gilid ng ark. May ring dito, may ring dito, may ring dito, may ring. Para doon ipapasok yung mga kahoy. Doon ipapasok yung kahoy. Para pag binuhat, hindi ako directly na nakatouch dito sa Ark of the Covenant. Mga kapatid, siguro pwede niyo isip, napaka-mitikuloso naman ng Diyos.
Bottom line, that's the instruction. Sunod. Many of us na-stray, naligaw, napahamak kasi dumating ang point, pakiramdam niya mas marunong pa siya sa Diyos. Kumita lang ng malaki, nagkanegosyo. Estudyante, mataas ang grades. Ha? Ayaw na makinig sa magulang. Pag-ingatan niyo yan. And you shall make poles of acacia. Ito yung pole. Ito yun, yung nilalagay dito. Okay? Nak, pagdating sa huli, tingnan nyo, sa Exodus 22. Nak, pakimove mo na sa 22. And there will, sabi, anong gagawin ng Panginoon doon sa ipinagawa niya? And there I will meet with you. Doon kita katatagpuin. And I will speak with you from above the mercy seat. Ano yung mercy seat? Okay. Para ma-picture nyo. May picture ba dyan? Okay. Yung mercy seat, mamaya makikita nyo sa picture. Yung mercy seat, for example, ito yung Ark of the Covenant. May dalawang angel dyan sa harap. Na nagtapo yung kanilang... Okay. Amen. Ang mercy seat yung nasa taas. Yan yung mercy seat. Okay? Na kung mapapansin nyo, sabi ng Panginoon, dyan kita katatagpuin. Kaya yung dalawang angel na yan, ang design niyan, nakatingin siya dito, sa baba. Pareho silang nakatungo doon sa baba. Okay? Mamaya makikita nyo, anong ginagawa dyan sa mercy seat. Sabi dyan, from between the two cherubim which are on the ark of the testimony or ark of the covenant, about everything which I will give you in commandment to the children of Israel. Lahat ng iuutos ko, dyan ko sa iyo sasabihin. Okay, mga kapatid, tandaan nyo to. Yung tabernacle, hindi ka basta makakapasok sa loob. Mamaya i-discuss natin. May outer court, may inner court, may holies of holies. And you cannot go there first kung hindi ka Levite, kung hindi ka priest. Pangalawa, if you're not pure. Kaya mga pumapasok po ditong head priest, may tali sa paa. Bakit kaya may tali sa paa? Kasi may mga taong malakas ang loob, papasok dyan, dinideclare nila pure sila, pero hindi sila pure. The same as today. Sinasabi natin, wala akong kasalanan, wala akong ginagawa, pero alam mo, your heart is not pure. Alam niyo nangyayari doon sa pare pag nakapasok sa loob at alam niyang hindi siya nag-cleanse, namamatay. Pag siya namatay sa loob, ano mangyayari? Siyempre, hindi na siya makakalakad palabas. Yung kanilang damit, may maliliit na bell. Pag hindi na tumutunog yung damit mo, ibig sabihin natumba ka sa loob. Anong gagawin ng mga kasamahan mo? Papalabas ng tabernacle. May nagawa ba yung yaman? May nagawa ba yung talino? At the end of the day, ang hinihingi ng Panginoon, purity of heart. Amen? So, ayan. So makikita nyo, hindi sila pwedeng naka-touch. Next picture na, yung nasa desert sila. Makikita nyo yung mga kalalakihan, tingnan nyo ha. Kung merong mauna na naglilingkod, na nagsisilbi, na nagpapagal, nagiging consistent sa pagdadala ng gawain ng Panginoon, tayo yan. Tingnan nyo po yan. Yung nakabalot na yan, sinabi rin ng Panginoon, babalutin nyo ng blue, yung Ark of the Covenant na yan. Okay? Now, next picture. So, okay, balik muna tayo. So, try to imagine mga anak, yung dala-dala nila, yan yung mga parts ng tabernacle. Tabla, lahat yan. So, ibig sabihin, lahat nung binuo nila. For example, ito, Kuya Tan. Pag tayo pinaalis dito, halimbawa, dadali natin lahat ng poste na yan. Pati bubong na yan, lahat yan. Hindi ba? At bubuuin natin ulit kung saan man yan ipapadala sa atin. Habang tayo nagta-travel. Okay ha, maliwanag ha? Napipicture niyo po ba? Madali ba yung ganung buhay? Kuya Budos, ngayon mas madali-dali. Kasi pagka kahit winelding mo, pwede mong ikat. Eto hindi eh. You have to be precise para hindi siya gumalaw.
Di tanggal siya. Okay? Now, tingnan nyo ha. So, ayan yung inilalagay sa loob. Tanongin, siguro may nagtatanong kayo, Pastor, ano bang nasa loob ng Ark of the Covenant? Bakit napakahalaga niyan? Okay? It represents the life of a person according to the Lord. Okay? Number 1, ano yung unang ibinigay sa atin? 10 Commandments, di ba? Tapos, yung nasa gitna, jar yan na mana. Yan yung tinapay na galing sa langit. Okay? Na supposedly, 24 hours lang yan, nawawala na. Pero nung ibinigay yan at ipinatago kay Moses, nandun siya sa loob. Golden jar. At ano yung pangatlo? Merong tungkod, si Aaron. Sino si Aaron? Kapatid ni Moses. At ang tungkod na ito, ang bahagi ng tungkod na ito, ano na siya? Tawag dyan? Tuyong-tuyo na. Tuyong-tuyo na siya. Pero dahil sa pangako ng Panginoon, nagbad pa siya, tumubo pa ulit. Okay, mamaya, pag-usapan natin, anong ibig sabihin nun? So, yan yung mga nasa loob. Pag tiningnan nyo, through the years, 480 years, ano ang naranasan ng Israel? Di ba kahit sila ang piniling tao ng Panginoon, hindi pa rin sila masunurin? Actually, hanggang ngayon, they're waiting for the Messiah. Hindi sila naniniwala na dumating na ang Messiah. Hanggang ngayon. Okay? At itong rejected grace, ito yung grasya ng Panginoon kasi galing nga sa langit, yung nasa gitna. Hindi siya galing sa tao. Ibinigay sa atin para meron tayong daily sustenance. Yan ay grasya, yan ay biyaya. At yung questionable leadership, ang tao, kay Aaron, kay Moses, ano nangyari sa kanila? Di ba nainip sila bago makababa si Moses? Nung dala-dala niya yung tablet, 40 days and 40 nights na nasa bundok siya. Anong ginawa nila? Nagbuo ng sariling image para sambahin nila. Sinabi ba ng Panginoon yan? Hindi. Now, so yan ang nasa loob nitong, ayan, next picture na. Para ma-appreciate nyo ng mas maganda, ayan yun, ang itsura niya. Okay? Next na. Ayan pa yung isang picture niya. No? Pag nakalagay na sa loob, ganyan ang itsura niya. Okay. Now, inside the covenant, inside the Ark of the Covenant are the tablet of the law, budding rod of Aaron, and golden jar of manna. Sige. Double N dapat yun, yung manna. Okay? The tablet of the law. 1.1, command of God. Okay. Gusto ko malaman nyo, mga kapatid, na 2 beses ginawa yung 10 commandment. Okay. Bakit 2 beses? First set of tablet, naalala nyo, sa Deuteronomy 10:4, ang gumawa niyan ay ang Panginoon nung pinapanik niya si Moses sa Mount Moriah. Mount Sinai. Siya ang gumawa niyan. Siya ang nagsulat. Anong ginawa ni Moses pagbaba? Nakita niya sumasamba sa calf yung mga Hebreo. Sa galit niya, anong ginawa? Ito niya, basag. Nagsisi siya, humingi siya ng tawad. Anong sabi ng Panginoon? Sige. Second set of tablet written by Moses. Ikaw na. Ikaw na mag-ukit niyan. At makikita niya sa Deuteronomy 10:4 and Exodus 34:28. God made the first tablet and God instructed Moses to write the second tablet. So ano ibig sabihin? Next time, you have to do it yourself. Hindi pwedeng palaging may sasalo sa atin. Dadating ang punto, walang sasalo, ikaw talaga ang gagawa. Para matandaan mo yan. Ha? Sa Diyos, walang mahirap. Hindi mahirap ukitin yan sa tao. Okay? So in short, yung tablet of the law, hindi pwedeng gadget lang.
Sanay tayo, tablet, gadget eh. Tama? Pag parang ano nung binanggit ko yung tablet, naggaganunan yung ano niya, yung active pag tablet eh, no? Now, may responsibilidad ang tao about the command of God. Tandaan niyo po yan. And then number 2, budding rod of Aaron. Dead wood but miraculously sprout buds. Yung reference natin dyan, nasa Numbers 17 verse 8. Okay? Na itong tungkod ni Aaron, ang sabi ng Panginoon, tingnan niyo po ha, hindi ito basta nag-sprout. Pag binasa niyo po yan, God said, patutubuin ko. Anong tawag sa ano yan? Usbong, ano pa? Basta yon, patutubuin ko at pabubulaklakin ko pa yan. Sabi ng Panginoon. Oo. At nangyari, sabi ng Biblia. No, kaya ako binibigay dyan yung verse so that you can review it later. Okay? Medyo mahaba to. 250 slide lahat to eh. Okay, patapos na tayo sa Ark of the Covenant. Number 3. Number 3, golden jar of manna. Ano yung ibig sabihin ng golden jar of manna? Hebrews 9 verse 4. Sabi, provision of the mighty God. Okay? Now, mga patid, yan tatlong mukha ng mga bagay na yan na ipinilagay doon sa Ark of the Covenant. Ito'y paalala sa atin na ang Diyos nandyan. Okay? Nandyan ang Panginoon. Ang tanong, what will you do in the presence of the Lord? Nabuo mo yung pinapagawa. Na-complete mo yung building. Na-complete mo yung church. Napatayo mo. 2-story building. Pero ang mas hangarin natin, na yung building na yan, it's not only the completion, but the habitation of the Holy Spirit. Na ang banal na Espiritu ay nananahan dyan sa building na yan. Dahil alam niyo po, mamaya madidiscuss natin. Jesus said, sabi, mamamatay itong templo nito magigiba, pero ikatlong araw mabubuhay yan. Sino yung sinasabi ni Jesus? Katawan niya yon, siya yon. At sinabi, sa New Testament, you are the temple of the Holy Spirit. Naalala niyo yun? You are the temple of the Holy Spirit. Tayo. Kaya mamaya may kukwento ko sa inyo na yung temple, wala na. First temple, second temple, giniba ng Diyos yun. Hinayaan niyang masira ng tao ang gawa ng tao. Okay? Yung unang temple, sinong sumira ng unang temple? Babylonia, Nebuchadnezzar. Sinong sumira sa pangalawang templo? Hinayaan ng Diyos sirain ng mga Romans. Yung second temple na ginawa ni King Herod. Ano ang message ng Panginoon? I no longer live on those temples. I live on your heart. Because your heart is the temple of the Holy Spirit. Sabi sa Holy Spirit. Sabi sa New Testament. So yan yung symbol para lang magkaroon kayo ng idea. Anong kahalagahan ng Ark of the Covenant at yung laman. Tatlong bagay doon sa loob ng Ark. Okay? 1 Chronicle 28 verse 6, sabi dito, ito na yung okay, para gusto niyo malaman kung sino-sino ang mga nagdala ng covenant ng Ark? Okay? Para lang, i-walk through ko lang kayo. Hindi na kasi natin na ilagay dyan. Number 1, ang pwede lang talagang maghawak at magbuhat ng Ark of the Covenant ay mga Levites. They are the priests. They are the sons of Aaron. They are the appointed priest on that time. Now, nung time ni Moses, sino ang pinayagang mag-lead sa tao? Si Moses at si Aaron. Okay? Nung nawala na si Moses, si Aaron at yung kanyang mga priestly son, kung tawagin ay anong tawag dito? Sa Tagalog, pari, mga pari, no? Were responsible for preparing ark for the transport of the Ark of the Covenant. Moses, Aaron, sino ang naging successor ni Moses? Joshua. So Joshua led, kung maalala nyo, ni Joshua papatawid ng Jordan River
Ano yung inuna, sabi sa Biblia? Ang iniuna nila ay ang ano? Ang Ark of the Covenant. Ano nangyari? Katulad ng nangyari nung ginawa ni Moses sa dagat, anong nangyari? Nahati. Okay? Nakatawid sila. Joshua did that. Papasok ng Kanaan o Promised Land. At anong kasunod? Sino? Mga anak ni Eli. But the problem sa mga anak ni Eli, they are contaminated. Yan ang problema. Once ginalaw natin ang hindi dapat nating galawin, anong ginawa ng mga anak ni Eli? Yung mga sacrifices, pinakikialaman nila. Yung mga pagkain, sinacrifice, kakainin nila. Hindi mo dapat yung pinakikialaman. Anong nangyari? Natalo sila battlefield against Philistine. Kaya nakuha ng mga Pilisteo ang Ark of the Covenant. Anong ginawa ng Ark of the Covenant? Akala nila, anting-anting to. Okay, mga kapatid, gusto kong i-align nyo po yung mind nyo dito. Ha? Yung Ark of the Covenant, kaya nga covenant eh. May Diyos na nakipagkasundo, may taong tumanggap. May taong pinili. Pinili ba ang mga Philistine? Hindi. Okay? Ang ginawa ng mga Philistine, nasa Bible to, basahin nyo, inilagay nila sa loob ng kaharian nila, I forgot the name of the god. I think God, Gid. Ano pangalan? Dagon? O yeah. Ang nangyari doon, nung inilagay doon sa loob ng kanilang parang sanctuary, kinabukasan nakita nila, natumba yung God nila. Tinayo nila. The other day, hindi lang basta tumba, tanggal ang ulo, tanggal ang kamay, pira-piraso na siya. At natakot na sila dahil nangangamatay sila. Kasi hindi naman sa kanila nakapagkasundo ang Diyos. And makikita niyan, archaeological findings, history, scholars, sinasabi nila nangyari yan. If we have this critical idea, mag-research kayo. Makikita niyo. Now, after Joshua, after Eli, sino nang kasunod? Ito na, King David. Ano nangyari kay King David? Kinuha niya, di ba? Sinundo niya. Ito yung time na nung sinundo niya itong Ark of the Covenant, sa sobrang saya ng mga tao, parang nagpipiesta sila. Di ba yung parang matutumba yung Ark? Sinong sumalo? Si Usa. Ano nangyari kay Usa? Kasi hindi mo talaga pwedeng hawakan because of the glory of the Lord. Yun ang sinet niyang standard eh. We cannot question that. Yun ang sinet niyang standard eh. Kung alam ng tao lahat at kayang gawin lahat ng tao, ba't kailangan pa ng Diyos? Tama? That's why. No? The proof that there is God, a creation cannot create itself. Ang tao. Pwede ba akong bigla na lang kumuha ng lupa, sasabihin ko, maging tao ka? Hindi katulad ng Diyos. Okay? Pag may creation, logic. Pag may creation, may creator. Amen? Nakakita na ba kayong laptop? Nasira halimbawa ang baterya o nasira ang memory. Okay? Kung logic kaya bang gawin ng laptop ang sarili niya? Kaya niya bang palitan ng baterya ang sarili niya? Kaya niya bang bilhan ang sarili niya ng memory? Hindi. That's the limitation of man. May creator, may creation. Now, dali balik tayo dito. Sabi dito, sa 1 Chronicle 28 verse 6, ang aga, no? 11:30 na? Sige, give me 2 hours. May patapos na to. Ano na natin to? 15 minutes. Okay? Sabi dito, now he said to me, nagsasalita si David, now he said to me, ang sabi ng Diyos kay David, it is your son Solomon who shall build my house and my courts, for I have chosen him to be my son and I will be his father. Mga kapatid, bakit napansin ni David na nakatira pa rin
nakalagay pa rin ang Ark of the Covenant sa tent. So ibig sabihin, nung nangarap si David na magtayo ng templo, buo pa rin yung tabernacle na ginagamit ng mga previous generation ng Hebrew. This same structure. At naalala nyo, sinabi ng Biblia, sa 40 taong pag-ikot-ikot ng mga Hebreyo sa disyerto, anong sabi ng Panginoon? Hindi numipis ang tsinelas, hindi nasira ang damit. The same ang ginawa sa tabernacle na yan. Now, okay, next picture, nak. Ito yung hinand over ni David kay Solomon, yung plano. Napag-aralan natin yan last 2 weeks. Okay? At anong ginawa ng tatay? 'Di ba? Pinag-ipunan yung mga resources, ipinrepare ng tatay. At ang sabi ng Biblia, hindi lang yan. Lahat pa ng kay David na mga ipon, katulad ng mga ginto. Anong sabi? Ibinigay pa rin ni David para sa kanyang anak, para sa proyekto ng Panginoon. At sabi, may sariling lagayan ang bronze at may hiwalay na kalalagyan ang mga ginto. Next. Nag-a-account ang tatay kung paano gagawin. Nakita niyo yung mga scroll sa tabi? Yan yung mga plano na kailangan sundin. Why? Ito yung palatandaan na talagang kinakausap ng Diyos ang tao dahil hindi ganyan ka-precise. Katulad ng katawan natin. Gaano ka galing ang timing ng heart natin? Na pag bumukas, inhale, exhale. Inhale, exhale. Ang heart natin. Isa lang ang masira sa proper functioning natin, hindi ka na makakatayo. At ang isang kailangan mangyari ay maibalik ka dun sa tamang pagtibok ng puso mo. Both in the spirit and in the natural. Pag ang natural na pagtibok ng puso mo hindi tama ang timing, may mangyayari sa'yo. Okay? If I may mention yung ating pong isang kuya dito, bagong opera, bagong puso. Ha? Itinama na yung tibok ng puso niya. Amen? Praise God. Ha? Ayan, brand new. So, ito rin yun, kailangan ma-align. Ito, pakita mo to, nak, yung kasunod, para, okay. Di ba nabanggit ko sa inyo na alam ni Solomon na hindi niya kayang, na wala siyang resources sa Jerusalem. Anong ginawa niya? Nakipag-usap siya sa mga hari ng Tyre. Okay? Kapalit ng troso. Ano ang kapalit ng troso? Next picture, nak. Magpapadala ako ng trigo. Magpapadala ako ng olives. Next. At ang kapalit ng mga yan ay magpapadala ako ng 20,000 na tao, shifting every 2 months. Tingnan nyo 20,000 na tao, shifting every 2 months. Magpuputol kami ng kahoy dyan sa lugar ng Lebanon. At ang mga pinuputol na yun ay dadalhin nga sa atin. Ayan, nakita niyo yung unang picture. 'Di ba? Yung sa dagat. Okay, now. May dalawang perspective. Bible perspective in the Old Testament and New Testament. Sa Old Testament, the temple was physical building in Jerusalem where God's literal presence, called the glory of the Lord. Kung saan, sabi ng Panginoon, ako'y mananahan dyan. Okay? Now, sa New Testament, para alam natin yung transition ng perspective. Pag sinabi kong transition, sa Old Testament, it is by work. Okay po? Meaning, ang lahat ng bagay, iuutos ko, sundin mo, okay ka. Pagdating sa New Testament, it's about the grace of the Lord. Alam ng Panginoon ang puso natin. Sabi dito, Jesus declared that He was the true temple. Ayan yung ikinukwento ko kanina na in 3 days, babangon muli, mabubuo ulit ang templo na to. Ang hindi ni alam ng mga Pariseyo, ang sinasabi niyang templo ay ang templong pinatay nila. Sino yun?
Si Jesus Christ. Sabi? John 2:19 to 22, Jesus said, "Destroy this temple, and in 3 days I will rise it up." Okay? When He died, sabi dito sa Biblia, nabiak daw yung curtain separating from the people from God was torn down. Kaya ang tao, pagdating sa New Testament, direct ka nang nakakalapit sa Diyos. Hindi katulad sa Old Testament, palaging kailangan may prophet, palaging kailangan may priest. Sa New Testament, pwede ka nang dumiretso. Okay? Now, ano pa ang ibig sabihin sa New Testament? In addition, says believers, sino yung believers? Sila yung church, are now the temple of God. Is it biblical? Yes. 1 Corinthians 6:19 to 20. Pag-ingatan nyo ang inyong katawan dahil templo ng ating banal na Espiritu. 1 Corinthians 3:16, the Holy Spirit lives inside them. So alam nyo mga kapatid, na mula nung ipinagawa ang Ark of the Covenant, panahon ni Moses, 480 years, hindi nagbago ang Diyos. Yung gusto niyang intensyon, katulad ng binanggit ni Job 42 verse 2. Sabi sa Job 42 verse 2, Panginoon, alam kong ang lahat ay kaya mong gawin. At wala kang balakin na kayang pigilan ni naman. Okay? So, sabi dito, sa God's tabernacle to the temple, briefly, ang tabernacle, yung pinagawa templo, yung tabernacle, anong kaibahan? Tent. Movable. Portable. Nung pinagawa yung templo, ito po yun. Nakapakita natin, may outer court, may inner court, may holies of holies. Okay? Outer court, pakita mo yung yung picture na. Okay. So kung mapapansin nyo, may nakalagay dito outer court. Yung free place na yan, dito, yan yung tinatawag na outer court. Mapapansin nyo, meron ditong parang incinerator. Okay? Diyan po yung inaalay ang mga hayop. Pagkatapos mo mag-alay, okay, maghuhugas ka ng kamay, maglilinis ka ng paa dyan sa kabila. Sa breeze and water. And then, tsaka ka papasok. Next, okay ha, tsaka ka papasok doon, at tsaka sa holies of holies, yung pinakang, sorry. So, okay. Hindi pa balik. Balik ka ng konti. Balik ka pa. Ayan. Ito yung outer, ito yung inner, ito yung holies of holies. Okay? May curtain, may divider yon. Hindi ka pwedeng, yun yung holies of holies, yung sinasabi ko kanina na if you are not designated to go there and you're not pure, not only you have the position, but if you are not pure, you will be dead. God is respecter of no one. Kailangan mo siyang sundin. Wala kang pwedeng itago sa Kanya. Kung sa mundo, kaya mong mag-appear na I'm good, I'm respectable, na ikay tumutulong, na ikay ganto, ikay ganyan, ikaw ay magaling, etc. Pero kung wala sa iyo yung purity of heart, the Holy Spirit will still not be with you. So, to appreciate yung buong templo, ayan yun. Yung kasunod na picture. Okay? Yung ipinakita ko po sa inyo na tabernacle, eto yon, yung nasa taas na yan. Yung etong pula, dyan sinusunog ang hayop. Dyan ka nag-aalay. Pagbaba mo dyan, ayan, may mga hugasan dyan ng kamay, kailangan mong mag-cleanse. So meaning, sa ating buhay, you have to sacrifice, hayaan mong i-cleanse ka ng Holy Spirit. Magpa-cleanse tayo sa Panginoon. Okay? Next. Okay? Outer court. Meaning, sa meaning na lang po ako. It represents our first step of faith. Here, anyone could enter to seek forgiveness. Yan yung unang step mo sa outer court. Ibig sabihin, pumasok ka na doon sa area ng Panginoon, sa realm, sa Holy Spirit, sa spiritual realm.
Hanggat hindi ka pumapasok kasi doon, hanggat hindi ka pumapasok doon, hindi ka papayagan. Hindi ka babaguhin. Kahit anong galing mo, kahit gaano ka katalino. Kaya nagtataka kayo? Kaya nyo namang intindihin ng Biblia. Pero dahil ang puso at ang spirito ay wala sa iyo, hindi ka makapagbago. Ha? Hindi pagalingan ng saulado ang Bible. Hindi rin patalinuhan ng magaling mga tuwiran ang Bible. Makikita kung ano ang klase mong pagpapasakop sa Diyos. Makikita sa buhay mo. Okay? 2, inner court. Ano bang meaning ng inner court? Okay? Nak, pakita mo na yung mga picture para makita nila. Sa inner court, yan ang mga nandun. Sige pa, nak. Yung tinapay. Yung tinapay, originally, 12 yung tinapay na yan. What does the 12 bread stands for? The 12 tribe of Israel. Okay? And then, merong tinatawag na burning of incense dyan bago ka makapasok. Okay? So, yan yung inner court. Yan yung inner court. Ano ibig sabihin ng inner court? It represents daily fellowship with God, spiritual growth, and serving Him. Only special chosen priest could enter this room. Okay? So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagpapasakop na sa Panginoon, mararanasan mo ito. Yung paglago mo sa spiritual, paglilingkod sa Diyos. Pero hanggat wala kang pagpapasakop, you just knew God. Pero hindi mo pa siya Panginoon talaga. Ulitin ko ha. Kung wala pa tayong paglago sa spirito at hindi pa tayo naglilingkod sa Panginoon, kilala mo lang ang Diyos, pero hindi pa siya talaga Diyos sa buhay mo. Kasi when we say God, He is the final and executory authority in your life. Number 3, patapos na tayo. Okay? Holy of Holies. Nakpakita mo yung picture para makita nila. Yung may transition mula sa outer court. Yan. Okay mga anak, I don't have the time to to explain pa na further. This is the outer court, this is the inner court, and this is the holies of holies. Para ma-picture nyo. And it requires what? Number 1, Levites, kung sino yung mga priest. At ang requirement sa isang priest ay cleansing and purity. Hindi ka pwedeng pumasok dun sa holies of holies kung walang purity. Okay. Ano ang dala-dala ng isang priest pagpasok sa Holy of Holies? Nakpakita mo. Yan. Yan at ang incense. Hinahawakan niya yan at may hawak ng cup na may blood. Kasi mag-aalay siya sa loob. At ito ay ritual na ipinapagawa ng Diyos kahit noon pa man, 480 years ago. Okay? Pakita mo yung next picture na. That's the Ark of the Covenant. Ang sabi ng Panginoon, walang ilaw dyan, kundi ang glory ng Panginoon. Kaya alam niyo po, habang kayo ay natututong sumunod magpasakop sa Diyos, lalo niyong nakikita yung kaliwanagan ng Diyos sa buhay niyo. Kaya gusto niyong bumalik ng bumalik. Gusto niyong makarinig na salita ng Panginoon. Pero hanggat di niyo nararanasan yan, palagi kayo may tanong. Walang kapanatagan sa inyong puso. Okay? Now, ano ang gagawin nung priest? Pakita mo top view nung angel. Ayan. Nakita niyo po, magkaduksong yung dalawang angel, di ba? Tapos ganito itsura niyan. Next picture na. Wiwisik nung pare doon sa ang tawag doon mercy seat. Kaya mercy seat, humihingi ka ng kapatawaran. Kaya mercy. Humihingi ka ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo po ang tao. Panginoon, kaawaan. Habang winiwisik mo yung, saan galing yung dugo na yan? Doon sa sinunog na offering. Okay. At alam niyo ba, trivia, alam niyo ba, that the blood of the lamb is the only animal, the only blood can cure the venom. Siya ang ginagamit, anti-venom. Christ, sino ang lamb? Si Christ. Siya lang ang tanging paraan, sabi sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Anti-venom. Anong ginawa ng venom? Pinaparalyze ka hanggang sa mamatay ka. Okay, next. Next picture na. Yan.
Yung kulay na yan, makikita nyo, kaya ko lang pinakita yun dyan, para makita nyo na ganyan yung picture, yung designated na curtain mula sa inner court papunta sa Holies of Holies. Ang higpit. Okay, next. Next po. Yan. Ganyan yung pinakang ano niya, bago ka pumasok the Holies of Holies, wala kang dadatnan doon. I mean, wala kang makikita doon. Ang dadatnan mo yung Ark of the Covenant, pero madilim. Okay po? Na, last. Ayan. Ito yung inner court. Ito yung inner court eh. Okay? Sige. So sa Holies of Holies, ang meaning, number 3, nak. 1 minute na lang ako. Ang higpit nung ano natin, time ano natin, keeper eh. It represents the very presence of God. Holy of Holies. Siya ang nagsabi, paano kayo sasamba, paano nyo ako sasambahin, paano kayo mag-aalay. Okay. When you enter into faith, okay, ito yung huli nating message. When you enter into faith, believing God, believing Jesus Christ, okay, it should be done in the instruction of the faith giver. Ulitin ko, pag kayo pumasok sa pananampalataya, ang pagsunod at pagtugon sa pananampalataya ay dapat manggagaling sa nagbigay ng pananampalataya, hindi sa reasoning ng tao. I will go there in time na gusto ko. Gigising ako kung kailan gumising. You're not worshiping. Kaya tayo pong lahat, mga kapatid, bigyan natin talaga ng oras yung ating mga sarili. Gamit nyo yung technology nyo to wake you up in the morning. Umpisahin yung masanay sa pray, praise, and worship. Okay po? Meaning, it represents presence of God, a thick, heavy curtain called the veil, yun yun, separated it from the inner court. Only the high priest could enter room and only once a year on the day of atonement. Pag sinabing atonement, ito yung pagsasanctify. 365 days, di ba? Once a year lang yun, yung sanctification. Okay po? So, siguro yung ibang detalye, pwede nating at least nakuha niyo yung buo. Okay? All glory to God. Amen? No? Praise God.